Nagsisimula ang kwento habang ang isang lalaki ay nabubugbog ng gusto habang nag-eehersisyo at natatakot siya na hindi siya makakaligtas. Masaya ang grupo ng mga nanonood na makita na siya'y umunlad sa nakaraang ilang taon at tinutukoy nila na ang darating na E-rank test ay hindi magiging problema para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ang pagpasok para sa pagsusulit ng pag-promote ng rango ay nerehistro. Ang ating pangunahing tauhan, si Rick, ay isa sa kanila, at masaya ang receptionist na si Alisa na makita siyang muli. Lumipas na ang 2 taon mula nang huli silang magkita, at iyon ay noong si Rick ay nagtatrabaho pa bilang isang guild clerk. Nagulat siya nang marinig na naging adventurer si Rick, at hindi niya siya masisisi dahil ang pagsisimula bilang isang adventurer sa edad na 30 ay medyo hindi maiisip. Karaniwan, ang mga tao ay nagsisimula bilang F-rank na mga apprentice noong sila'y mga teenager pa lamang at nagiging E-rank pagkatapos ng 2 taon. Nagtanong si Alisa kung saan siya nagpunta, kaya ipinaliwanag ni Rick na nasa bundok siya, nagsasanay kasama ang ilang senior adventurers. Isang lasing na tao ang nagtatangkang magpakita ng interes kay Alisa, ngunit pinakalma siya ni Rick. Nagsimulang magtinginan ng lahat ng bumagsak ang lalaki, kaya pinaalala ni Rick sa lahat na uminom ng responsable. Binigyan siya ni Alisa ng kanyang exam ticket at hiniling kay Rick ng swerte sa E-rank test. Natakot si Rick nang makita niyang may malas na numero 4,242 ang kanyang ticket. Sa labas, sinabi ni Rick sa isang babaeng nagngangalang Leonet na natapos na siyang magparehistro, at pinaalalahanan siya nito kung saan dapat nakatingin ang kanyang mga mata. Sa loob, nagulat ang lahat nang makita ang bakas ng kamay ni Rick sa armor ng lasing na tao dahil gawa ito sa bakal. Lalo pang nagulat ang lahat nang malaman nilang ang lasing na tao ay isang kilalang dating A-rank adventurer. Ang pangalan niya ay Domo, ang Fish Knight, at siya ay isang kriminal na hinahanap. Lalong nagulat si Alisa nang mapagtanto niyang posibleng lumakas si Rick ng gusto upang madaling mag-iwan ng bakas sa bakal na armor. Makalipas ang ilang sandali, sinukat ang tangkad ni Rick, at nagulat ang mga taga-suri nang makita na siya ay 32 taong gulang na. Pagkatapos noon, ang mga kalahok ay sinubukan ang kanilang enerhiyang mahika sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga kamay sa isang kristal na bola. Ang ilang mga lalaki ay nakakuha ng D- at isang babae ang nakakuha ng C dagdag. Nang sumapit ang oras ni Rick, inilagay niya ang kanyang kamay sa kristal na bola, ngunit ang ilaw na kanyang nilikha mula sa kristal ay napakahina, at siya'y binigyan ng F-. Hindi pa nakita ng iba ang ganitong kalabang mababang marka, at umaasa silang hindi sila magiging katulad ni Rick. Umalis na si Rick, ngunit nagulat ang taga-suri nang masira ang kristal na bola. Ang susunod na pagsusulit ay sinusubukan ng mga kalahok na umatake sa isang bagay upang masukat ang lakas na maaari nilang buuin. Ang aparato ay kayang sumipsip ng napakalakas na mga atake, kaya sinabi sa mga kalahok na huwag magpigil. Ang aparatong ito ay isang slime bag, at isang tingin sa nakaraan ang nagpapakita na may nagturo kay Rick tungkol dito. Sinabi sa kanya na ang katawan ng tao ang pundasyon ng isang mahusay na mandirigma, anuman ang kanilang mga sandata o mahika. Inutusan si Rick na sirain ang gintong slime bag gamit ang kanyang mga hubad na kamay dahil sa oras na magawa niya ito, magkakaroon siya ng katawan na maaasahan niya. Gayunpaman, kilala ang gintong slime bag na kasing tibay ng mga ngipin ng dragon. Sigurado si Rick na hindi niya magagawang sirain ito gamit ang kanyang mga kamay, ngunit sinabi sa kanya na simple lang ito para sa isang adventurer. Ipinakita ng kanyang tagapagturo na kaya niyang sirain ang 200 ng sabay-sabay at ipinakita ng kaunti ang kanyang lakas. Kailangang magsanay si Rick sa pamamagitan ng pagpalo sa bag ng 50,000 beses araw-araw. Balik sa